easy go. Okay game, next problem tayo about simple interest, ordinary. Sabi dito sa problem, a price tag 1,200 pesos is payable in 60 days. But if paid within 30 days, it will have 3% discount. Find the rate of interest. So parang ang scenario is may two options ka. Pwede mong bayaran yung kung ano man yung binili mo, for example, within 60 days. So yun yung parang time frame. Pero pag mas maaga mo siyang binayaran, which is pwede mo daw siya bayaran within 30 days pa lamang, magkakaroon kang discount. So tama naman kung mas maaga mo siyang babayaran, mas maliit yung babayaran mo. So solve natin. So for this problem, hindi binanggit ng specific or ng diretsahan sino yung present worth, sino yung future worth. So kailangan mong intindihin. Since meron kang dalawang point of days, which is 60 days and 30 days, yung dalawang point na yun yung magsiserve as the present time and future time. So parang gagawa tayo this time muna ng parang simpleng cash flow diagram. So, bali yung discussion naman ito, gawa tayo ng separate discussion about cash flow diagram. So, sa cash flow diagram natin, ang need lang nating mailagay na period is yung 60 and 30. So, syempre, ilalagay ko yung 60 sa unahan, and nasa hulihan naman yung 30 days. Ayan. So, bali ganyan. And then, hindi pa tayo dito maging specific yung kagaya ng cash in ba yung pera or cash out. So basta ilalagay ko lang yung pera dito sa dalawang periods na to. So ngayon, sabi doon kapag ka binayaran mo daw yung price tag or kung ano mang binili mo na yan sa loob ng 60 days, ang babayaran mo is 1,2. So bali ilalagay ko dito yung pera. Ang symbol natin is arrow. So, ilalagay ko dito yung 1,200. Pero pag babayaran mo daw siya within 30 days pa lang, magkakaroon ka ng discount. So, bali, dito, ilalagay natin dito yung discounted price sa period 30. Ilan kaya yun, So, bali, dito ko isulat. Kung meron tayong 3% discount, ito yung magiging discounted price. Dito na lang. So, discounted price. Although, madali lang naman na tignan Kung papansinin mo, obvious kung ilan yung magiging discounted price natin. So, sulat ko pa rin. So, discounted price is yung original price, 1,200. Bawasan natin ng 3% ng original price, meaning 0.03 in decimal multiplied mo ng 1,200. So, bale, magiging discounted price natin dito is 1,164 pesos. Pwede mo rin gawin, diretsahan mo nang ilagay dito sa taas. Dito, pwede mo diretsahan mo nang ilagay dito. 0.97 ng 1,200. Pwede rin yun. So, ilalagay ko na dito yung discounted price, 1,164. So, sa dalawang prices na yan, syempre, ikaw yung mag-a-analyze ng cash flow diagram. Ito yung gagamitin nating future amount. So, this will become the future amount and this will become the present amount. So, meaning, para ka pa rin mag-a-analyze ng simple interest na direct substitution ang magiging way. So, paano yun? E di, kung binigyan ka ng values na present and future, ang magagamit mong formula ulit is yung para sa future amount na dinerive natin last time. So, this F equals P times 1 plus IN. Ngayon, yung N, hindi rin explicitly sinabi, hindi rin direktahang sinabi.
Pero sabi sa'yo, the period is 60 and 30. So, based doon sa dalawang periods na yun, pwede mong makuha yung N. Ano? So, bale, kukumpitin natin yung N. So, bale, yung N is equal to yung difference lang ng dalawang periods na yan. So, that is 60 minus 30. 30 days. Yun na yun, ano? Yun na yung N, 30 days. Pero pag pinasok natin yun sa formula, mali ka kung 30 kasi sabi nga natin sa formula, yung N dapat should be in year ang unit. So, bali, ang mangyayari, mag-over 360 tayo. Yan. So, magiging ganito na. Ilalagay ko yung future amount na 1,200. Tapos, ilalagay ko na rin yung present worth, which is the discounted price, 1,164. Then, 1 plus, yung I yung hinahanap pa rin dito, so, variable lang. Then, yung N, instead na 30, gagawin nating 30 over 360. So, paano yon? Dito, mag-note tayo. Kasi sasabihin natin, for every 30 days, in 30 days, pag kinonvert ko yan into year, sasabihin mo, for every 360 days, there is 1 year. Diba? Kasi ngayon yung usapan, dapat ma-convert yung N into year na unit. So, pwede mo yang i-simplify, pwede mong kunin yung I ng manual, or sabi natin, favorite mo, shift solve. Kapag ka-shift solve mo yan, ang lalabas na I is 0.3711. So, 4 na decimal places lang talaga ko. Then, in percentage, multiply mo ng 100. So, that is equal to 37.11%. Ito na yung final answer natin. This is the interest rate for this type of problem. You know.